Wala pa ring preno ang pagsirit ng presyo ng langis sa bansa. Kaya naman ang Kamara bumuo ng super committee para talakayin ang krisis sa langis. Binubuo ito ng 13 komite ng Kamara na kung tawagin ay Legislative Energy Action Development o LEAD Council. Kabilang sa mga layunin nito ay ang agaran at mas direktang pagtugon o yung tinatawag nilang targeted assistance para sa mga apektado ng krisis. Gayon din ang mga pangmatagalang solusyon at reforma. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Present sa pagdinig ng Lead Council si Energy Secretary Sharon Garin. Tinanong siya ng Super Committee kung may kailangang kapangyarihan ang DOE tuwing nagkakaroon ng ganitong krisis, lalo't deregulated ang industriya ng langis sa bansa. So if DOE can, at the very least, dictate how much they should earn in times of those difficult times, then DOE can, the public can be more protected from profiteering and any other taking advantage of the situation, Mr. Chair. During urgent emergency situations like today, the DOE should have the power to cap the premium or income. Ultimately, yes, Mr. Chair. Okay, Because okay I na just ako want to add, triggers can be based on price or on the availability of our reserves. Halimbawa, pag ang inventory level natin is below 15, pero yung presyo mababa pa rin, it should trigger still, no? Mga things like that, Okay. Mr. Chair. Inusisa rin sa pagdinig ang mas mataas na presyo ng petrolyo sa Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa. Sa datos ng Energy Department, 111% ang itinaas ng presyo ng diesel mula February 23, habang higit 70% naman ang naging paglobo sa presyo ng gasolina sa loob lang ng isang buwan. I think it's our oil structure also of our industry. Kasi fully liberalized siya eh. And we don't have any buffers. We tax it. We don't have any buffers as into price control. Wala tayong oil stabilization fund. Unlike the other countries that are less vulnerable, meron silang subsidy on their pump price, and they have their own source of oil, and also they have their own bigger refineries. Ang problema kung anong bilis ng pagsipa ng presyo ng petrolyo ay siya namang bagal ng pagbaba nito, oras na tumigil na ang gyera sa Middle East.